Okay mga kakol, welcome to my channel. Ang gagawin natin ngayon ay mag-repair tayo ng 0.5 window type aircon. Ang problema ng unit na ito ay hindi siya lumalamig. So, i-check natin ang kaniyang cord kung okay pa ba ang compressor niya. Bakit hindi siya lumamig? Okay, umpisa na natin. Ang una natin gawin, kunin natin ang cord niya ito. Wala man akong adapter ngayon. Ayan. Dinugtungan ko na lang yung cord niya sa ibang wire. Itong cord niya, i-test natin gamit ang ating multi-tester para natin malaman kung okay pa ba ang compressor niya. Short lang natin muna ang ating tester. Set natin sa X1 at kailangan naka-zero ang ating pointer para pag-test natin sa cord, kailangan hindi siya sa zero huminto ang ating paggalaw ng ating pointer. Okay, ito may resistensya, ibig sabihin pag isaksak natin ito sa kuryente, lumalaban siya sa kuryente. Itong tandaan natin, pag doon sa zero siya huminto ang ating tester, delikado pag isaksak natin sa kuryente. Ang ibig sabihin nun, may grounded ang ating cord or sa ating system, sa ating wirings. Ngayon, isaksak natin ito sa kuryente gamit ang ating clammeter. Ang clammeter natin, set natin sa 20 amperes. At kabit lang natin sa isang wire. Yan. Itong unit na ito, 1/2 horsepower. Pag may laman siya, may refrigerant, ano to? Tingnan natin sa kanyang cover. Ito sa cover niya, ang ampere, rated ampere niya ay 2.5. Ito 2.5, ibig sabihin sa 2.5 may laman na yun. Pag hindi abot ng 2.5, pag saksak natin ngayon, ibig sabihin wala siyang karga, wala siyang refrigerant. Ang tinatawag sa iba na Freon, pero ang totoong pangalan niyan ay refrigerant. Yung Freon, brand lang yon. Kasi yung R22, R12, R134A represent yon sa refrigerant. Ang abbreviation na R nagrepresent yon sa refrigerant. Kaya because ang meaning ng refrigerant, it is a fluid can easily change from liquid to gas and gas into the liquid. Okay, malinaw. Okay, ngayon tingnan natin ang ating clammeter. Saksak natin ito. Tingnan natin ang clammeter kung ilang amperahe ang makikita natin. Pan lang muna tayo. Yan. Isang ikot, pan yun ang umandar. So, nakita natin sa ating clamp tester 0.26. Ibig sabihin, ang amperahe ng ating pan hindi umabot ng 1 ampere. So, ang nakalagay sa ating cover ay 2.5 amperes, kasama na yon sa pag-andar ng kompresor. Pag hindi pa umandar ang kompresor natin, hindi siya abot ng 2.5. Yan. Dagdagan natin ng isang ikot sa ating selector knob. Okay. Pag-start ng compressor, uabot siya ng 2. Ngayon, babalik naman siya ng 1 point something. Okay. Hintay tayo ng sandali. Okay. Ibig sabihin, wala siyang laman. Naka 1 point something lang siya sa ating amperahe. So, ngayon, na-determine na natin na okay ang compressor.
Ang wirings niya okay. Ang problema niya, siguro may leak. Ang gawin natin ngayon, i-leak test natin. Hindi maubos ang karga pag walang leak. So, ang gawin natin, putulin natin to dito at ilagay natin tong access valve para makapasok tayo sa ating refrigerant. At makaleak test tayo gamit ang ating nitrogen, makapasok ang pressure sa system natin. Ihinang natin to dito. Itong access valve. Dito dumadaan ang ating pressure para itong kanyuto ng motor. Itong tatlong wire na ito, yung nakalagay sa ating tatlong stud, kailangan magawa tayo ng note para pag sa uli natin hindi na tayo mahirapan. Tingnan lang natin dito sa takip niya. Ito may common, running at saka starting. Paglagay natin dito, makita natin kung saan anong kulay ng common. Tulad nito, ang common niya kanina nakita natin ay itong gray. Ang gray niya dumaan siya sa kanyang overload protector. Palaging nakakabit yung overload protector sa kanyang common windings. At saka yung running niya yung blue at ang starting niya yung kulay itim. Para hindi tayo mahirapan, mag-record tayo sa papel para pag sauli na natin ito, hindi magkabaliktad. Makita man dito, may tatlong nakamarka dito. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo magkamali sa pagbalik kasi ang kagandahan ng aircon sa takip niya, itong takip niya, may may nakalagay na common, running at saka starting. Yan lang tandaan natin para hindi tayo malito pagbalik na natin. Kasi kailangan natin itong bunutin para hindi siya masunog pag hinang natin sa ating access valve. Kung may time itong plastic, pwede ito bunutin. Pero pwede rin nating lagyan ng pangharang ito. Ganyan. Para ang init niya, pag hinang natin, hindi umabot dito sa ating kailangan itong protektahan itong plastic para hindi siya malusaw. Hindi lang muna masyadong palakasin natin ang apoy para
proteksyon sa plastic sa likuran. Hintayin lang muna natin na magpula na ang copper, saka natin ilagay ang ating silver rod. Ganyan lang, dahan-dahan lang muna. At hanggang dito lang muna tayo. Abangan lang ninyo ang sunod nating video ay pag-leak test at pag-charging ng refrigerant. Sana may natutunan kayo sa ginawa kong video ngayon. At pag nagustuhan nyo itong video na ito, huwag nyong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong video na ina-upload ko. Maraming salamat.